Ang klase ng pamilya na mayroon po kami bago namin makilala ang Diyos ay ang pamilya na punong-puno po ng kaguluhan. Wala pong araw na hindi kami nag-aaway-away sa bahay, lalo na po kaming magkakapatid. Murahan dito, sigawan dito, may mga times pa po na nag-aaway-away po kami. Bukod pa po doon, nalulung po kami sa sugal. Lahat po kami walang direksyon ng buhay, lahat patapon. At siyam po kaming magkakapatid. 6 po sa amin ay may mga sarili na pong pamilya. Pero lahat sa 6 na yon, lahat po kami ay hindi kasal. Kaya po, kung makikita niyo po, bago namin makilala si Jesucristo, ang pamilya po namin ay walang peace of mind. Ang pinakamalaking pagsubok po talaga na dumating sa buhay namin ay nung namatay po si Papa. Doon po namin na-realize na maikli po talaga ang buhay. Na kinakailangan ng pamilya namin ng Diyos. Gabi-gabi pinagdarasal po namin na huwag po kaming pabayaan ng Diyos. Na magpadala po siya ng tao na maglilid sa amin patungo sa Kanya. And praise God, tunay po talagang mabuti ang Diyos. Dininig niya po talaga ang panalangin namin. Isang araw po, may pumunta sa bahay namin para mag-share ng gospel. Isa po sa members ng FJC. At doon po, pinakilala niya sa amin si Kristo. Unti-unti po, naunawaan namin kung ano ang tunay na kaligtasan. At tanging kay Jesucristo lamang namin ito natagpuan. Humingi po kami ng kapatawaran at tinanggap namin si Jesucristo bilang aming Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Bukod po doon, na-invite po kami sa church at unti-unti po, sama-sama po kaming nagsisimba at sama-samang nagpupuri sa Diyos. Napakaraming pagbabago ang ginawa ng Diyos sa buhay ng pamilya namin. Simula ng tinanggap at sinuko namin ang buhay namin kay Jesucristo. Hanggang ngayon, patuloy pa rin pinagdadaloy ng Diyos ang kabutihan niya sa pamilya namin. Unti-unti po, binago ng Diyos ang pag-uugali namin. Na kung dati, puro kami away, murahan, sigawan, ngayon ay hindi na po. Tuwing may hindi po kami pagkakaunawaan, mas pinipili namin ayusin na may kahinahunan at marunong tumanggap ng pagkakamali at mag-sorry sa isa't isa. Praise God, mararamdaman niyo po talaga ang presensya ng Diyos sa tahanan namin. At ang pinakamalaking ginawa ng Diyos sa pamilya namin, nabanggit ko po na lahat kaming 6 na may pamilya ay hindi kasal. And praise God, every time na nag-church po kami, sobrang kinukonvict po kami ng Holy Spirit using the sermon of Pastor Joe na malaking kasalanan ang pagsasama ng hindi kasal. Bukod pa po doon, walang pagpapala na galing sa Diyos. And now, all glory to God. Lahat po kaming magkakapatid ay officially married in this church. Tunay po talagang napakabuti ng Diyos natin. At sa lahat ng ginawa ng Diyos sa aming pamilya, kami lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya. Sa biyaya ng Diyos, kaming buong pamilya ngayon ay naglilingkod ng may pagmamahal at buong katapatan sa ating Panginoong Hesukristo. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Ang sabi ni Joshua dito, "But as for me and my family, we will serve the Lord." I made a personal decision as a father, as a leader to serve the Lord. Listen, you cannot force, you cannot motivate your family. Fathers, you cannot motivate your family to serve the Lord if you yourself is not serving the Lord first. Pangalawa, a strong commitment to serve the Lord as a family. Ang sabi ni Joshua, look at my emphasis, "But as for me and my family, we will serve the Lord." Anong gusto i-emphasize ni Joshua dito? I made the commitment that my family will serve the Lord. Hindi lang ikaw,
Hindi lang ikaw nanay, hindi lang ikaw tatay, hindi lang ikaw anak. Isama mo yung pamilya mo. Are you listening? Kaya ba ng konsensya, yung mga totoong born again dito, kaya ng konsensya mo na ikaw pupunta ka sa langit, pero yung members ng family mo, forever and ever, they will be tormented in hell? Kaya ng konsensya mo? Nakakatulog ka sa gabi? Nakakatulog ka sa gabi? Na kung sakali yung nanay at tatay mo, yung kapatid mo, yung anak mo, hindi na magising yan mamayang gabi. Sa impyerno gigising yan. They will be forever tortured there. Kaya ng konsensya mo? Kaya mo? Kung kaya ng konsensya mo, I doubt your salvation. Pangatlo, a strong model for Israel to follow. Look at my emphasis. But as for me and my family, we will serve the Lord. That is a model for Israel to follow. We will serve the Lord. Me and my family, we will serve the Lord. According to statistics, mga kapatid, when dad comes to Christ first, 93% of families will follow. In other words, kapag ang mga tatay ang unang na-born again at naglingkod sa Diyos, 93% ang pamilya sumusunod. Pero when mom comes to Christ first, 17% of families will follow. Kung ang nanay ang unang na-born again, 17% lang ng pamilya ang nadadala niya. Nakita po niyo yung difference. Kung mga anak ang na-born again, ang sabi dito, 3.5% of families will come to Christ. So tingnan po ninyo, that's why it's very important. Fathers, pakitaas nga uli ang kamay, mga tatay. Please, huwag kayong mahiya. Be proud that you are a father. Pwede mo tumayo yung mga tatay, please? Sige lang, please. Yung mga mukhang tatay, wag na muna. Yung mukhang tatay lang talaga. Yung mga nasa labi, tumayo kayo, ha? Baka batukan kayo ni Lord, ha? Okay, yan, salamat. Yung mga nasa garahe. Listen to this. God is speaking to you first to lead your family to Christ. Makakaupo na po. Salamat. Purihin ng Diyos. So, mga kapatid, mahalaga po ito. How much do you love your family? Meron pong isang bata raw na nakidnap. Isang pamilya na medyo mahirap lang. Nakidnap yung batang babae ng isang sindikato na nagbebenta ng mga internal organs. Ang ginawa nung tatay ganito, nagpaabiso siya sa mga station, radio stations, at sa mga police stations, kung sino man ang makakatulong sa amin na maibalik yung anak ko na nakidnap, yung aming 10,000 na pera sa bangko, ibibigay ko sa kanya. Yung aking silver watch, ibibigay ko sa kanya. Yung buong bahay namin, ibibigay ko sa kanya. Makita ko lang yung anak ko. Nung nakita po yung anak, mayroong isang tao nakapagturo, ang sabi nung tatay, sa'yo na tong 10,000 pesos ko na bank account. Sa'yo na yung silver watch ko. Sa'yo na yung bahay ko. Ang sabi noong lalaki na nakatulong sa kanila, kukunin ko na lang po yung 10,000 at yung silver watch. Yung bahay sa inyo na po. Alam nyo, nung nabasa ko to, ang dating sa akin, how about us? How serious are we to bring our lost family members to Christ? Are you willing to give up everything just to win your family to the Lord? Naunawaan po natin, mga kapatid. According to statistics, 1 in 3 Filipino youth grew up without both parents. According to University of the Philippines Population Institute research. 1 out of 3 Filipino youth grew up without both parents. Hindi na ako magpapataas ng kamay. Pero, as we observe around us, totoo o hindi? Tama, mali? Tingnan po ninyo yung annulment. In 2001, nasa 4,500 ang nag-file ng annulment. Pero tingnan ninyo, 2014, 11,000. More than 300% ang itinaas. Sa loob ng 14 years, nagpa-file ng annulment. Bakit ganon? Ang daming nawawasak na pamilya.
So how to serve the Lord as a family? Number 1, basahin natin, surrender to the Lord as a family. As a family, isuko mo yung pamilya mo sa Lord. Iiyak mo sa Panginoon. Mga anak, iiyak nyo sa Panginoon ang tatay ninyo, ang nanay ninyo. Mga asawang babae, iiyak mo sa Panginoon yung asawang lalaki mo. Lumuhod ka. Iluhod mo sa Panginoon. Surrender to the Lord as a family. Buong pamilya, maglingkod kayo sa Panginoon. Surrender to the Lord. Pangalawa, eliminate family idols. Ano ba yung mga idols natin? Mga Diyos-Diyosan ng pamilya, nakakapagpalayo sa atin sa Lord. Yung iba, Sunday is family day, makita mo sa SM. Pero sa church, naunawaan po ninyo, walang patid yan every Sunday o Sunday, family day. Talaga namang family day. How about church day? So, eliminate family idols. Next is restore family worship or family prayer. Meron ba kayong time, at least once a week, nakakapag-pray kayo as a family? Dati po, I made a mandate here. Every Monday night is family night prayer. You will gather your family every 8 p.m. Monday night, gather as a family, pray and worship the Lord for 1 hour. Ibabalik natin yan dito sa church. Every Monday night. Kung hindi man, every Saturday night, 8 p.m. At least once a week, meron kayong family night of worship. And then, letter B, value family virtues. Ano yung family virtues? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Yan ang dapat na, tinuturo natin sa mga anak natin. And then, next is, engage in missions as a family. Maglingkod kayo sa pamilya, sa Lord as a family. Bilang pamilya. Naunawaan po natin, masarap yung buong pamilya naglilingkod sa Lord Tama ba? Kesa yung halimbawa, yung tatay lang o yung nanay lang as pagkalinggo, yung mga anak, yung asawa naiiwan. And then babalik siya galing ng church, dadatnan niya ang gulo ng pamilya. Nawala na yung anointing ni Lord, nakalimutan na yung sinemo ni pastor. Mas maganda talaga buong pamilya nag-worship sa Panginoon. Naunawaan po ninyo. Lalo na kayo mga tatay. Special mention talaga yung mga tatay. Mga tatay, parang habag nyo na. Huwag naman kayo yung itinutulak papunta sa church. Kayo ang humatak papunta sa church. Maawa naman kayo sa pamilya nyo. Nakakalungkot yung mga tatay, titigas na mga ulo. Alam po ninyo, malapit na matapos, 30 minutes na lang. A very nice booklet that I have read, Bringing Your Family to Christ, kay Harold Sela. Si Harold Sela, magaling na psychologist. Meron siyang guidelines for living. According to this booklet, yung conclusion ng kanyang booklet, meron daw isang lalaki, ang pangalan si Dick Brown. Are you listening? Matatapos na ako pagbigyan nyo na ako. Itong si Dick Brown, wala silang religion sa bahay. Pero yung asawa niya, nagsimulang umattend ng Bible study. So, hindi niya pinakailaman yung asawa niya. Pero sabi ng asawa, sumama ka sa amin. Dad, sama ka sa amin. Pero ang sabi ni Dick Brown, ikaw na lang, wag mo na akong guluhin. Okay na ako. Wag mo na ako isama dyan. So, dumating isang araw na nagkaroon ng malaking problema ito si Dick Brown. Iilitin na yung kanilang bahay. Iilitin. Ibig sabihin, kukunin ng bangko. Si Dick Brown, iyak ng iyak. Anong gagawin ko? Iilitin na yung bangko. Sabi niya, asan yung black book na binabasa ng asawa ko? Black book ang tawag niya, hindi Bible. Yung black book, asan na yun? Titingnan ko nga. Tiningnan niya, pagbuklat niya, alam niyo kung saan niya nabuklat? Acts 16:31. King James Version. Ang sabi doon, sa King James Version, basahin natin. And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Ang sabi nitong si Dick Brown, totoo kaya ito?
Ang sabi dito, manampalataya lang ako kay Jesus, ako'y maliligtas, pati bahay ko. Yun ang intindi niya, pati bahay ko. Umiyak si Dick Brown, Lord, kung totoo ka, Lord, nagtitiwala ako sa iyo, iligtas mo ako, pati bahay ko. Alam nyo, alam naman natin, mali interpretation niya eh. Kasi yung King James, sabihin na natin, 13th century English yan eh. Ang totoo niyan, as for me, believe in the Lord Jesus, and you and your family will be saved. Pero God honored His faith. Dumating yung ilang araw, hindi nailit ng bangko yung bahay niya. Kaya talagang nagtiwala itong si Dick Brown sa Diyos. Ay, totoo pala ang Bible. Totoo pala ang Diyos. Sumama na ngayon sa Bible study itong si Dick Brown. At alam po ninyo, lumago sa pananampalataya si Dick Brown, pumasok sa Bible school at nag-mission silang mag-asawa. Alam niyo kung saan nag-mission? Sa Clark Air Base in the Philippines. Naging missionary sa mga American and Filipino families in Clark, Pampanga. Wow! Palakpakan nga natin ang Diyos. So, let me go back to Joshua. Ang sabi ni Joshua, choose today whom you will serve. But as for me and my family, we will serve the Lord. The call of Joshua thousands of years ago is the same call of the Lord to us. Are you listening? Yung panawagan ni Joshua noon thousands of years ago sa mga Israelita, choose today, not tomorrow, not next week, not next month, not next year. Today, you choose. Choose today. Make a decision now. Huwag mo lang ipagpaliban yan. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo sa kinabukasan. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo next week, next month, next year. Today is the day of decision. Naunawaan po natin. Choose today. Sabi ni Joshua, choose today. Choose today. Nagmamakaawa si Joshua, choose today whom you will serve. Make an intelligent decision. But Joshua said, but as for me and my family, we will serve the Lord. Let us pray. Panginoon, I pray, O God, that your message has come through to every heart here. I pray, God, na lahat kinausap mo, yung mga nasa garahe, yung mga nasa lobby, yung nandito sa main hall. Panginoon, ako po'y nakikiusap sa inyo. Buksan niyo po ang puso ng lahat ng naririto. At piliin ka nila. Lord, piliin ka nila na paglingkuran. Hindi ang diablo, hindi ang mundo. Lord, make them choose you today to serve you together with their family, to serve you, Lord, for the rest of their lives. Hindi lugi ang maglingkod sa Diyos. Panalo ka pag naglingkod ka sa Panginoon. Let me pray for you. Father, I pray for everyone present right now. Lord, I pray, oh God, that you will make them choose you to serve you as a family. I pray, Lord, for all unbelievers here. For those who are not yet saved, I pray, God, that you will speak to them in a very personal and powerful way, that you will not allow this day to end without them surrendering to you and making a vow that they will serve you. Dalangin ko, Panginoon, kahabagan niyo po ang mga walang katiyakan ng kaligtasan na naririto ngayon. Mahabag po kayo, Panginoon. At yung pong mga Christians na, I pray that you revive their faith.
Revive their faith. Send the spirit of revival now. Thank you, God. Thank you, Lord Jesus. Salamat po. Thank you, God, for this great privilege to preach your word. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord.